Siguro mga idol, ayan nga po, nainis si Pastor, pinindot po yung button. Stop ka na, Castro. Medyo emotional ako, no? Kasi as teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung... Nakakaiyak naman yung mensahe dito ni Franz Castro. Handaan nyo yung mga panyo nyo dyan, baka kayo po'y maiyak. Kapakanan ng mga estudyante, kaya parang masama yung loob sa ganitong desisyon ng judge. But anyway, kagaya ng sinabi ko, harapin natin itong kaso na ito at hindi po tayo magtatago. Yan! Akala ko ba matuwag yung tatanggapin kung ano naging desisyon ng ating korte? Bakit eto? Nagrarally kayo, nagwewelga, parang hindi nyo naman matanggap. Kadikit po nila si Romualdez dyan, mga idol. Kaya, kapag nangyari pong mapabaliktad po ang desisyon ng korte, ewan ko na lang po talaga kung kaya po nilang i-explain yan. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. At mukha po yatang kinarma si Franz Castro dito kay Pastor Apollo Quiboloy, no? Pinindot po yata ni Pastor ang stop button para po manahimik na po ito si Franz Castro. Eto mga lodi, nung nakaraan kasi mga lods, ang dami po niyang sinasabi kay Pastor Apollo Quiboloy. Hinamon ni House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List na si Representative Franz Castro, si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ Church na lumutang na para harapin ang kanyang kaso sa Pilipinas at sa Amerika. Siguro mga idol, ayan nga po, nainis si Pastor, pinindot po yung button. Stop ka na, Castro. Eto pa nga po mga lodi, no? Sabi pa po niya dito, you're not a god. Castro tells Quiboloy to face charges, attend inquiries. Ayun po mga lodi. Eto nga mga lodi, hindi naman po talaga naniniwala si Peps TV na si Pastor Apollo Quiboloy, totoo po siyang Diyos mga lodi. Siya po ang daan patungo po sa kaharian ng ating Diyos Ama. Ang aking lang dito mga idol, mukha lang po kasing sa kakadada po ni Franz Castro, yan, nauna pa po siya dito kay Pastor Apollo Quiboloy na makukulong. Anak ng tinapay naman. Dahil nga po mga lodi, guilty ang hatol po sa kanya. 4 to 6 years po kasama po ito sa Saturnino mga idol na makukulong. Ano po yung kaso nila mga lodi? Matagal na po ito. Alam nyo rin po ito. Yung pagkidnap po sa mga bata, mga idol, doon po sa Talaingon. Panoorin nyo po mga lodi kung ano po talagang totoong balita dito po sa TV Patrol. Guilty ang hatol ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 kina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dating Bayan Muna Party List Representative Saturnino Ocampo at 11 iba pa. 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang ipinataw ng korte dahil sa paglabag sa batas na nagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso o Republic Act 7610. And mga lodi, no? Guilty ang hatol po sa kanila ni Saturnino at saka ni Franz Castro dahil nga po dun sa kidnapping na kaso po nila. Nakakatawa po yung rason nila dito, no mga lodi, dahil nga po kuwang-kuwa na po sa akto, may mga video na po at yung mga bata po nagsalita na rin, pero todo deny pa rin po sila mga idol. Ito po mga lodi, tuloy pa po natin. Sa 26 na pahinang desisyon ni Acting Presiding Judge Jimmy Bocco, sinabi nitong base sa mga ebidensya, lumalabas na inilagay sa panganib ng mga akusado ang 14 na batang lumad nang ibiyahe ang mga ito mula sa paaralan ng gabi, nakapaa, walang kasamang alagad ng batas at walang pahintulot ng mga magulang noong November 2018. Ayan mga lodi, grabe no? Madaling araw po yata to nangyari, pero ito nga po, buti na lang po nakuha po ng ating mga kasundaluhan, kapulisan. Itong mga batang ito, malamang kung hindi po ito naabutan, isa na rin po itong mga batang ito na namumundok at nakikipaglaban po sa ating gobyerno. Pinagbabayad din sina Castro at Ocampo ng 20,000 piso sa bawat menor de edad para sa moral at civil damages. Ang liit lang. Depensa ni Castro, tinulungan lang nila ang mga bata matapos makatanggap ng tawag mula sa mga guro na nagpapasaklolo dahil hinaharas umano sila ng paramilitary group. What? Ang rason nila mga idol, tinulungan lang daw po nila yung mga bata dahil kinontak daw po sila nito dahil may nangaharas daw po sa kanilang mga kasundaluhan kung hindi ako nagkakamali. Sinong maniniwala doon mga idol, no? At ano kayo, alagad ba kayo ng batas para gawin yan? Dapat inireport nyo kung talagang merong kumontak sa inyo na ganyan nga yung ginagawa ng mga kasundaluhan. Bakit kayo yung kumuha sa mga bata this oras ng gabi?
Oo, madaling araw na nga mga lodi, no? Sa Salugpungan Community School, isang lumad school sa Talaingod, Davao del Norte. Ayan mga lodi Talaingod, Davao del Norte. Ito po yung lugar na napakahirap pong puntahan. Motor po ang ginagamit dito sa lugar na ito. Hindi po basta-basta na pupuntahan tong lugar na to. Bundok po itong lugar na to mga idol kung hindi ako nagkakamali. Tapos nandun sila. May mga bata na kinuha. Walang paalam sa magulang. Medyo emotional ako, no? Kasi as teacher, ang naging trabaho ko naman talaga ay pangalagaan yung... Nakakaiyak naman yung mensahe dito ni Franz Castro. Handaan nyo yung mga panyo nyo dyan. Baka kayo po'y maiyak. kapakanan ng mga estudyante. Kaya parang masama yung loob sa ganitong desisyon ng judge. But anyway, kagaya ng sinabi ko, harapin natin itong kaso na ito at hindi po tayo magtatago. Yan ang gusto ko sa inyo. Haharapin ang kaso at hindi magtatago gaya ng ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Parang ganun yung gusto mong iparating, no? Kasi nga, yan yung sinasabi mo nung una. Harapin mo yung kaso mo, Pastor Apollo Kibuloy. Huwag mong taguan. Dapat hinaharap mo yan yung kaso mo sa Pilipinas at saka sa Amerika. Ay, siyempre, dapat panindigan mo yan. Ikaw din harapin mo yan at panindigan mo na makukulong kayo 4 to 6 years. At magbabayad pa kayo ni sa Tornino ng tig 10,000, so total of 20,000 sa isang bata, mga idol. Panindigan yan dahil nga guilty kayo. Umusad yung kaso. Kaya walang karapatan ng ICC na papasukin dito dahil gumugulong po yung ating batas dito. Tapos yung iba dyan gusto ng ICC dito, parang binabaliwala nyo yung desisyon ng ating korte. So haharapin daw po nila ang kaso at hindi po magtatago. Gaya po ng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Bravo po. Pero eto lang nakakapagtaka. Haharapin nila ang kaso at tatanggapin nila. Wala naman daw po magagawa. Eto, panoorin nyo po mga idol kung ano po yung ginawa nilang hakbang. Nabigla kami sa pangyayari na may conviction. We deny all of the allegations. Justice po, katotohanan, ang tinitindigan namin. Wala sa background namin ang ma-involve sa anumang hindi kanais-nais na activity. Tandaan nyo yung sinabi niya, wala sa background nila ang gumawa ng mga hindi kanais-nais mga idol. Kagaya nung magkikidnap nga ng mga bata. Eto, panoorin nyo yung ginawa nila mga idol Particularly laban sa mga oppressed sectors ng ating minorities. Yan! Nagdaos ng indignation rally sa harap ng Commission on Human Rights ang mga miyembro ng Bayan Muna, ACT teachers at mga grupong miyembro ng Makabayan Coalition para maghayag ng suporta kina Castro at Ocampo. Eto na naman! Nasalita na naman po si Brosas! Akala ko ba matuwag yung tatanggapin kung ano naging desisyon ng ating korte? Bakit eto? Nagrarally kayo, nagwewelga, parang hindi nyo naman matanggap. At ito mga lodi natatandaan nyo po ba ito? Ito mga lodi Ito. Yan. Natatandaan nyo po ba yan mga idol? Diba? Nabalita po na yung anak nito nasangkot po o naengkwentro at totoo nga po bang natsugi sa labanan po ng mga kasundaluhan natin? Tapos, sasabihin nyo, wala sa inyong background ang gumawa ng hindi ka nais-nais sa Tornino. Bakit nandoon yung anak nito at nasangkot pa sa bakbakan ng mga kasundaluhan? Huwag nyo kaming gawing tanga. Huwag nyong linlangin ang mga tao. Hindi po dapat ninyo pinagtatakpan pa ang inyong mga ginagawa dyan na alam naman namin na kayo talaga ang may pasimuno ng pagre-recruit ng mga kabataan sa kambundukan para makipaglaban sa ating gobyerno. Kaya ito yung kinakatakot ko dyan mga idol. Nakakalapit na po sila kay PBBM. Imposible naman pong wala po itong maitim na balak. Dahil kalaban naman po talaga ito ng mga Marcos dati at ngayon nga po nakikipagkaibigan dahil kinakalaban po nila ang Duterte, makikipag-combine po sila para po yung puwersa nila lumakas daw po kuno. Pero ingat-ingat kayo sa mga ginagawa ninyo diyang desisyon sa Malacanang. Dahil alam naman natin na wala naman po talagang mabuting idudulot tong grupo na to kung di ang sirain ng ating bansa. At sila lang po ang masunod sa mga kagustuhan nila dito. Yan po talagang utak ng kampo ni Joma. So ito pa, tuloy natin mga idol. Nandun na naman ang Gabriela Party List ang anilay maling desisyon ng korte sa kaso at patuloy na kawalan ng hustisya. Ayan, wala daw pong hustisya. Kinukundina nila ang naging desisyon ng korte mga idol.
Ito naman po ang kinabiliban ko dito kay Jesus o DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, mga idol. Bravo po talaga. Kahit papano naman, nabibilib po talaga ako sa inyo. Pero giit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, dapat irespeto ang desisyon ng korte. Approve. Para naman sa National Task Force to End Approve. Local Communist Armed Conflict, patunay ang desisyon ng korte na may hustisya. Tama. Sabi naman ni Ocampo, tinanggap ng korte na may bisa pa rin ang kanilang piyansa, kaya hindi pa umano sila pwedeng arestuhin. Yari, may bisa pa ang piyansa. At eto mga lodi, kaya po hindi nila pwedeng mapapasok ang ICC sa ating bansa dahil nga po umuusad po yung ating batas dito sa bansang ito. Kaya po malabo po mangyari yung mga ginugusto ninyo na papasukin ng ICC. Bakit po sila makikialam dito? Sariling lugar nga nila, hindi nila maayos eh. Yun po mga idol. Kaya po ba't sila panghihimasok pa dito? So, eto, mga idol, no? Mukhang kinarma nga po talaga to si Franz Castro at saka si Saturnino at mang grupo niya. Push button kay Pastor Kibuloy. Stop. Stop, Franz Castro. Puk. Ngayon, sabi mo kasi nung nakaraan, gusto mo talagang ipa-impeach si VP Sara Duterte. Makabayans Castro say there are supposed impeachment talks versus VP Duterte, mga idol. Dahil po dun sa confidential fund. Mukhang nauna ka pa, mai-impeach dahil nga po dito, guilty ka sa ginawa nyong kalokohan sa mga kabataan. Tapos, ACT Teachers Party List pa, ha? Kumbaga, ginagawa po nilang kasangkapan yung mga kabataan para po magmukha silang mabubuting tao. Pero, yun nga po, pinagmumulan daw po ng recruitment. Ayon po yan sa dating DepEd Secretary na si VP Sara Duterte na nanggagaling sa mga schools ang recruitment. Kaya po dun siya nagtuon ng pansin. At kaya po yan, meron pong confidential fund. Dahil nga po, yan po yung ginagamit para po mapuksa itong mga grupong ito. Kaya galit na galit po sila sa confidential fund. DepEd Secretary may confidential funds. Diba? Lupit. Doon nasira yung plano nila. Pero ngayon, mga lodi, nagbitiw na po si VP Sara Duterte. Tingnan na po natin ang magiging outcome po nito. Kung makakabalik po ba sila sa recruitment. At eto po yung pinakatututukan natin, ha. Dahil nga po, hindi pa raw po napapawalang bisa ang kanilang piyansa. Kaya po malaya pa po sila. Baka po kasi mahilot ng ating congressman ang hatol po na guilty para po dito kay Francisca Castro at saka kay Saturnino Ocampo. Dahil kung hindi naman po ninyo napapansin, ako na lang po magpapapansin sa inyo. Ayan po, kasama po si Arlene Brosas, Raul Manuel. Namimigay po sila ng mga ayuda. Nakakapasok na po uli sila, mga idol. Ito po, syempre, pakita natin to. Si Franz Castro nandyan din po. Kadikit po nila si Romualdez dyan, mga idol. Kaya, kapag nangyari pong mapabaliktad po ang desisyon ng korte, mga lodi, ewan ko na lang po talaga kung kaya po nilang i-explain yan. Dahil ayon naman po sa ating DOJ Secretary na si Remulla, tama lang po yung naging desisyon. Uulitin ko, kapag bumaliktad po ito, alam nyo na po kung sino po yung inyong babalikan. So hanggang dito na lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Peace bomb. Push button stop.